Walang sinuman sa dambuhalang madla ang makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang isang kilala at dedikadong spear user na tulad ni Xu Jingming ay nagtataglay din pala ng master level na kakayahan sa boxing. Dahil dito, napuno ng bulong-bulungan ang buong stadium, at hindi mapigilan ng mga manunood ang magtanong-tanong kung gaano pa karaming lihim na trump card ang itinatago ng pambihirang binatang ito sa kanyang bulsa. Sa kabilang banda, hindi naman mapigilan ni Coach Yang Gentian ang magmalaki at magyabang. Mayabang niyang tiningnan ang dean ng karibal na paaralan at sinabing ang sarili nitong mga fighter ang natatanging mayayabang dito at ngayon ay nakatagpo ng katapat. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa matinding inis, binalaan siya ni Liu Wangshan na huwag munang magdiwang ng maaga, sabay paalala na hanggat nasa panig nila ang kanilang captain na si Wang Qi, hinding-hindi makukuha ng Magic City ang pinal na tagumpay. Matapos suriin ang bagbog saradong katawan ni Zhu Taiji, nakabutihang palad ay nagtamo lamang ng mga minor na pinsala, na pagtanto ng buong karibal na koponan na isang ganap na kakaibang klase ng monster ang kanilang kinakaharap. Nang makita na sadyang nagpigil ng lakas si Xu Jingming upang maiwasang magdulot ng permanenteng pinsala sa kalaban, lihim na humanga si Liu Wangshan sa perpektong kontrol na ipinamalas nito. Agad niya namang binalingan si Wang Qi at inutusan itong manalo sa finals, ngunit nagbilin din na iwasang sirain ang pundasyon ng talentong ipinapakita ng freshman na si Xu Jingming. Sumang-ayon naman si Wang Qi, wala siyang interes na magkaroon ng seryosong atraso at alam niyang ang pagkabangga sa isang SS rank na henyo ay magdadala lamang ng malaking sakit sa ulo mula sa mga makapangyarihang figure ng Magic City. Muling binuhay ng announcer ang hype ng nagkakagulong crowd para sa susunod na semifinal match. Ang tapatan sa pagitan ng captain ng Jing University na si Wang Qi laban sa vice captain ng Magic City na si Kung Shi. Ngunit mabilis na natapos ang laban, 5 minuto lamang ang kinailangan ni Wang Qi upang dambuhalin at madaling talunin si Kung Shi, na nagsecure sa kanyang karapat-dapat na pwesto para sa Grand Finals. Habang nanunood mula sa itaas, isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni Xu Jingming, at same time na umaasa na ang kanyang huling kalaban ay hindi magiging isang kabaigo-bigong kalaban. Batid naman ni Ling Xuang na ang isang makasaysayang laban sa pagitan ng isang Tier 4 na Peak S rank at ng isang Tier 3 Peak SS rank ay tiyak na kukuha ng atensyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, tuluyang nabaliw ang media, kaliwat kanang live broadcast at naglalakihang headlines ang nag-hype sa paparating na match upang makita kung magagawa bang lampasan ng maalamat na freshman ang napakalaking agwat sa level ng kanilang lakas. Habang sumasabog naman sa walang katapusang debate ang mga online forum, buong pusong pinagdasal at chini-cheer ni Zhang Chuchuan ang kanyang kasintahan mula sa loob ng kanyang laboratorio, habang binabati ito ng swerte. Pagkalipas ng isang oras, ang buong stadium ay umaapaw sa matinding pananibik at enerhiya habang malakas na binabati ng host ang madla para sa pangunahing kaganapan. Ang Grand Finals ng individual na torneo. Lalo pang pinataas ni Feng Lu ang hiyawan ng mga tao habang dahan-daang pumapasok ang dalawang finalist sa arena floor. Unang lumabas ang tinaguriang Stone Lord na si Wang Qi, na agad na sinundan ng Thunder Emperor na si Xu Jingming, dahilan upang mag-erupt ang stadium sa nakabibinging chants ng kanilang mga pangalan. Agad na nagpasimula ng maruming talk-talk at trash-talking si Wang Qi, na nagbabala kay Xu Jingming na ang kanyang winning streak ay tiyak na magtatapos sa araw na ito at ang Jing University ang mag-uuwi ng buong kaluwalhatian. Ngunit sa halip na madaig ng kaba, isang malamig na ngiti lamang ang isinagot ni Xu Jingming, handang-handa nang makita kung kaya nga ba ng kanyang kalaban na panindigan ang mga mayayabang nitong salita. Pam-attack sa 0 ang countdown at opisyal nang nagsimula ang madugong laban. Agad na nag-transform si Xu Jingming, ang kanyang buhok ay nagliyab na parang gintong elixir, at ang kuryente ay marahas na kumislap sa paligid ng kanyang spear. Sinagot naman ito ni Wang Qi sa pamamagitan ng pagbalot sa kanyang buong katawan ng isang makapal at mabigat na stone armor. Bago ang dalawang powerhouse ay sabay na sumugod at nagbanggaan, na nagbunga ng isang dambuhalang pagsabog ng lupa at kidlat. Napipi at natulala ang mga manunood sa tindi ng impact, at pabulong na nag-uusap na ang tagpong ito ay hindi na mukhang kompetisyon ng mga estudyante, kundi isang brutal na labanan sa pagitan ng mga Tier 5 na monster. Agad na naging agresibo si Xu Jingming at pumasok sa opponent's iba, na nagpakawala ng isang high-voltage thunder spear mula sa hangin.
Tinuwanan lamang ito ni Wang Qi at ipinagmalaki na ang kanyang Earth-type defense ang pinaka-perpektong counter laban sa lightning magic. Nag-summon siya ng isang dambuhalang pader ng bato upang magsilbing shield, ngunit ang Thunder Spear ni Xu Jingming ay sumabog ng may explosive force na tuluyang nagpabura at nagpira-piraso rito. Dahil alam niyang hindi siya pwedeng mag-relax, sumugod pa sulong si Wang Qi at nagpakawala ng kanyang mapaminsalang A-Class Thick Earth Slash. Gayunpaman, maayos at swabe itong sinalag ni Xu Jingming gamit ang isang lightning-infused thrust. Nagtagpo ang kanilang mga kapangyarihan sa isang nakabubulag na liwanag, na nagpadala sa isang gulat na si Wang Qi na tumatalsik pabalik. Hindi niya mapaliwanag sa kanyang isip kung paano nagawang tapatan ng isang basic skill lang ang kanyang premium A-class na teknik. Nang mapansin ang takot sa mga mata ng kanyang kalaban, mapang-asar na tinukso ito ng isang nakangising si Xu Jingming, sabay tanong kung saan na naglaho ang lahat ng kanyang kaiabangan kanina. Sinasamantala ang kanyang bentahe, ginamit ni Xu Jingming ang kanyang Thunder Flash skill, na naglaho sa isang iglap na parang kidlat bago muling sumulpot sa mismong tabi ng nagulat na si Wang Qi. Nagmaneho siya ng isang brutal at mabilis na spear strike, na nagpilit kay Wang Qi na desperadong i-block ang patama gamit ang kanyang mga braso na nababalutan ng bato. Ang tindi ng impact ay sadyang napakalakas kaya napilitan ang rock user na dumanas ng malaking pressure at mapaulong ng paslide pabalik. Matapos bawiin ang kanyang balanse, isang baliw na ngiti ang sumilay sa mukha ni Wang Qi habang inaamin na ang freshman na ito ay isang sadyang matigas at matinik na kalaban. Dahil tumanggi ng magpigil pa, pinaganya ni Wang Qi ang kanyang pinakamalakas na ultimate A-class technique, ang Earth Guardian, na bumalot sa kanya sa loob ng isang dambuhalang kuta ng stone armor upang pumasok sa kanyang pinakapik na estado. Sumugod siya pasulong kasabay ng isang napakalakas na suntok, ngunit casual lamang itong sinalag ni Xu Jingming gamit ang kanyang spear. Nagpalitan ang dalawa ng mga nakamamatay na patama, ngunit nagawa ni Wang Qi na iwasan ang 12-12 at mabilis na saksak sa loob ng isang malabong anino ng bilis. Pinagpawisan ng mga manunood ng mapagtantong ang spear skills ni Xu Jingming ay nasa master level na rin pala, na nagpapakita na ang kanyang talento ay sadyang nakatatakot at walang kapantay. Doon naman sa mataas na VIP suites, maging ang God-tier martial saint na si Su Qingyi ay labis na humanga sa perpektong combat mastery ng freshman. Dahil nararamdaman na ang matinding pressure, alam ni Wang Qi na ang kanyang Earth Guardian form ay tatagal na lamang ng 5 minuto, kaya naman kailangan na niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, napansin din ni Xu Jingming na ang kanyang energy reserves ay bumagsak na lampas sa kalahati, at ang kanyang stamina ay nagsisimula na ring maglaho. Namamangha naman si Wang Qi na sa kabila ng kanyang buong lakas, hindi niya pa rin magawang pabagsakin ang binatang ito. Inamin ni Wang Qi na kung bibigyan pa si Xu Jingming ng 1 taon para mag-ensayo, tiyak na magiging unbeatable ito. Ngunit sa kasalukuyan, buong kumpiyansa niyang idineklara na ang freshman ay may 0 chance na makaligtas sa kanyang huling atake. Ngumiti lamang ng malapad si Xu Jingming at ibinunyag na mayroon din siyang itinatagong isang secret technique. Hinamon niya si Wang Qi kung magagawa nitong makaligtas sa atakeng ito, kusang ibibigay ni Xu Jingming ang tagumpay sa kanya. Matapos ihanda ang kanilang mga sarili, sabay na pinakawala ng dalawang fighter ang kanilang mga ultimate move sa parehong pagkakataon. Nagpababa si Wang Qi ng isang dambuhalang mountain-splitting earth-shattering slash, habang sinagot naman ito ni Xu Jingming ng kanyang legendary thunder-piercing demon-killing spear, na nag-trigger ng isang napakalaking pagsabog na tuluyang lumamon sa buong stadium.